Update sa mga pantalan at mga stranded na pasahero dahil sa Tropical Depression Luis. Ating pag-uusapan kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, Sir Joshua. Magandang hapon po at maraming salamat po sa oportunidad. Commodore, dahil po sa Tropical Depression Luis, umabot sa 356 na pasahero na stranded sa mga pantalan sa Bicol Region itong weekend. Ano na po ang kasalukuyang sitwasyon ng mga pasaherong ito? At kamusta po ang iba pang mga pasahero mula sa ibang pantalan na apektado ng bagyo? Yes, Sir Joshua. As we speak po, dalawang pantalan pa po ang ating monitor ngayon. At we have 40 passengers stranded. Particularly po yan, Sir Joshua, sa area po ng Humalig. Ito po yung motorboat o motorbangka na papunta po ng Real. So, eto mga stranded na pasahero actually ay nasa kanilang mga book na mga resorts po. Ito po ay mga turista. As we speak, wala po tayong nakikita or nakasabi ngayon sa ating mga pantalan. And pagdating naman po doon sa mga previously reported na stranded na pasahero, particularly sa area po ng Bicol, ang LGU po, or particularly ang governor po ng Catanduanes, ang nagbigay po ng essentials sa ating po mga na-stranded na pasahero. So as we speak, Sir Joshua, 40 na lang po ang ating monitor ngayon. Ito po yung papunta ng Real, galing po ng Puerto ng Humalig. Magandang tanghali, Commodore Noemi. So habang naghihintay na bumuti yung panahon, paano po tinitiyak ng Philippine Coast Guard yung kaligtasan at kapakanan ng mga stranded passengers sa mga pantalan? And ano naman po yung mga assistance na natatanggap ng mga stranded passengers sa kasalukuyan, aside of course from the assistance being extended by the DSWD? After pagdating naman po sa ating mga stranded na pasahero, well, anticipated po natin yan every time na may pumapasok po na bagyo sa atin. So we are always in close coordination po with the LGU, with the shipping lines, and the Philippine Ports Authority. Ito po sa may Bicol region, sa may Tabaco Port po, kung saan meron po tayong naitala na halos 390 na mga stranded na pasahero. Ang governor po ng Catanduanes ang nagbigay po ng ating mga essentials o mga pagkain po sa mga stranded na pasahero. And of course, yung PPA naman po ay nag-provide rin ng maayos na area, itong passengers area po sa loob po ng pantalan para makapagpahinga po ang ating mga pasahero habang nag-aantay po na gumanda po ang panahon. So ngayon po, isa na lang pong ating monitor sa area na lang po ng Quezon. At naway bumuti na rin po ang panahon ngayon. Although may mga pantalan pa rin po tayo at may mga sea travel pa rin tayong nakasuspend ngayon dahil again meron po tayong Polisia Asset Arena nasa nakataas po ang signal number 1 sa area po sa pantalan na panggagalingan, dadaanan at pupuntahan. Definitely lahat po ng sea travel ay suspended. So as we speak po, Asset, ngayon po meron po tayong suspension ng sea travel sa area po ng central and eastern portion of Cagayan, Isabela, Quirino, northern portion of Aurora, and sa may Camarines Norte po. Okay. Commodore, kumpirmahin lang po namin, bukod po sa mga pasahero, tama po may naitala ring mga rolling cargoes at 5 sasakyang pandagat na hindi makabiyahe dyan sa may Port of Tabaco. Ano po ang epekto nito sa transportasyon at paghahatid ng mga pangunahing produkto sa rehiyon? Ngayon po, Sir Joshua, lahat po ay na-lift na po. So, ng mga nakaraang araw, particularly ng Sabado at Linggo, although may mga reported po tayo mga stranded na mga rolling cargoes, ngayon po ay nagbalik na po sa lahat ng biyahe ang ating po mga na-stranded o yung mga reported stranded sa area po ng Bicol. So, wala na po tayo monitor ngayon, Sir Joshua, sa area po ng Bicol. Yes. And although kanina nabanggit mo, Commodore, no, yung coordination with the shipping lines and other offices, well, kumusta naman po yung koordinasyon ng PCG doon nga po sa mga shipping companies, sa mga local government units at iba pang mga ahensya, hinggil nga sa epekto nitong bagyong Luis and kung meron pa, no, dahil may inaasahan pang sama ng panahon? Asset, wala po tayong naging problema sa coordination po natin. Again, maaga naman po nailabak itong weather advisory from Pag-asa. Ang usually ginagawa naman po ng Philippine Coast Guard dyan ay before pa pumasok itong bagyo sa mga respective area of responsibility, ay naka-coordinate na po tayo at meron na po tayo mga usual na mga protocols na ginagawa. So usually, pag may mga ganyan standard, ang ASEC nagbibigay po ng pagkain. Kung hindi po itong PPA, kasama po yung shipping lines, mga LGU, and even yung ating mga Philippine Coast Guard auxiliary.
So yan Okay. naman po ang ating mga protocols na po na in place na rin po kung ganito magsama po ang panahon. Okay. Commodore, pakibahagi na rin po sa amin ano-ano na po ang mga search and rescue, relief at humanitarian assistance operations na inilunsad ng PCG. Kaugnay nga po nitong Bagyong Luis sa kasalukuyan. Ano po ang deployment ng PCG sa ngayon para dito? Sir Joshua, hanggang ngayon po ay naka-full alert status pa rin po ang Philippine Coast Guard kasama po yung deployment and activation po ng ating mga deployable response group composed of rescue swimmers, medical teams, and nurses. Kasama rin po ang deployment ng ating mga floating assets. So ngayon po, we are in close coordination with the Office of Civil Defense. Yan po ang ating ginagawa para ma-maximize po ang ating mga resources kasama po yung iba't ibang ahensya. As to the search and rescue operation, Sir Joshua, meron po tayong naitala kahapon. Meron po tayong natanggap na isang tawag na kung saan isa pong mangingisda. Accordingly, lumubog po itong kanyang bangka sa area po na Hagna and Garcia Fernandez sa Bohol. So, based po sa initial interview natin dito sa mangingisda na ito ay dahil po sa lakas ng alon at di magandang kondisyon po ng karagatan, ay pinasok po ng seawater itong kanyang motor bangka kaya ito po yung nagresulta sa pagkalubog. So, ito naman pong mangingisda na ito ay atin na rin pong na-rescue kahapon at na-turn over na rin po natin sa kanyang pagbiya. So, aside to that, Sir Joshua, wala na po tayong ibang reported na mga search and rescue or even yung mga pag-evacuate po ng ating pong kababayan. Ang naging kagandahan nito, Sir Joshua, is ang maagang pagbibigay po ng impormasyon at paalala, particularly sa mga kababayan po natin residing sa mga coastal communities. Well, Commodore, tama yun, yung pagpapaalala nga doon sa ating pong mga kababayan. But in case na magpatuloy itong sama ng panahon, ano rin po yung karagdagang paghahanda ng PCG? And kung may iba pa po tayong mga activities o mga na isasagawa to prevent similar incidents. Yes, asset area. So although meron pong area na kung saan po meron pong nakataas na signal, pero according nga po sa pag-asa, posible po may ang dulot po ng paglakas ng alon o ng hangin ay dulot pa rin po ng habagat. Kaya patuloy pa rin po ang ating coordination, particularly sa coastal community, sa mga mangingisda, na kung maaari ay huwag po muna maglayad, kahit na wala pong nakataas na signal, pero hindi pa rin po maganda ang panahon, ay huwag po muna natin subukan umalis. Iwasan rin po natin muna yung sumakay sa mga kolorum ng mga motor bangka or mga fishing boats kasi ito po yung mga panahon na kung saan nagka-cancel po tayo ng mga trips ay nag-take advantage po. Ito po iba natin mga kababayan at nagsasakay po ng mga pasahero. Again, pag kolorum po yan, Asset Irene, ibig sabihin ay hindi po ito, wala po itong sakay o hindi po angkop ang mga life-saving appliances na on board po sa motor bangka na yun. Again, we would be compromising the lives of our passengers on board po. So again, wag po tayong tatangkilik ng mga kolorum. At meron din po tayo ngayong ginagawa ang pagpapaigting po ng ating pre-departure inspection sa lahat po ng barko, ensuring na lahat po ng aalis ay seaworthy to sail. Naglagay rin po tayo o nagpa-seal ng mga QR code sa lahat po ng barko, pantalan at terminal sa kung yung mga biyahero man po nasasakay at meron po silang makikita or mapapansin na mga bagay o sitwasyon na would compromise their safety, i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard. We are also regularly updating Asset Erin itong ating social media account. Naglalagay po tayo dyan ng mga suspended na mga sea trips, ano po yung mga apektadong pantalan para po hindi na rin po pupunta yung mga kababayan sa mga area na yon. Okay. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, Commodore, ano po ba yung mga red flags na dapat tignan ng ating mga kababayan pagka sumasakay sila ng mga motor bangka para malaman na ito ay koloro maliban po dun sa wala silang safety equipments at hindi kumukuha ng clearance sa Coast Guard bago pumalaot? Yes, Sir Joshua. Usually po yan, before po umalis ang mga motorboats, ay magkakandak po tayo ng pre-departure inspection dyan. So meron pong Coast Guard na pupunta sa bawat motorboat po to conduct inspection, kasama rin po yung pag-check ng competency ng mga crew. Dapat po, Sir Joshua, ay binibigay po or ino-orient ang ating po mga pasahero kung paano po magsuot ng life jacket, saan po ito kukunin. And of course, pag motorboat po ang pinag-uusapan natin, kailangan po before po umalis ng pantalan,
hanggang sa kanyang pupuntahan o destinasyon, kailangan nakasuot po palagi ang kanyang mga life jacket. So meron pong iba na take advantage, like for example, mga fishing boat, no, na hindi po otorisado na magsakay ng pasahero. Again, wag po natin tatangkilikin ito dahil wala po itong sakay na standard o tamang bilang po ng mga life-saving appliances po. I can give our hotline number, Sir Joshua, Go para ahead. in case na meron pong makikita o mapapansin ang ating pong mga biyahero na pagkukulang po, no, sa mga motorboat before po sila umalis, ay pwede pong i-report kaagad sa Philippine Coast Guard para maagapan at hindi na po makaalis sa mga pantalan po. So ang aming pong hotline number, this is open 24/7. It is 0966-217-9610 po. And bukas din po ang aming social media accounts. Meron po tayo nagmo-monitor dyan na ating po kasamahan para po ma-replyan at mabigyan po ng kasagutan natin ng ating katanungan. Okay. Commodore, ulitin na natin, no? Hotline number 24/7 pong bukas, 0966-217-9610. Panghuli na naman, Commodore, mensahe niyo po sa ating mga kababayan at paalala, lalo doon sa mga apektado ng Tropical Depression na Luis. Yes, sa ating po mga kababayan na nagbabalak po umalis sa kanila po mga bahay, kung hindi naman po maganda ang kondisyon ng ating karagatan at hindi po ganun ka-importante ang ating pong pag-alis, ay pagpaliban po muna para maiwasan po na tayo ma-stranded sa mga pantalan. At of course, masigurado po ang ating pong kaligtasan. I-check po palagi at ang lagay ng panahon, no, sa ating pong, meron po tayong radio TV para po at least we are aware kung kailangan po bang umalis o hindi sa ating pong mga bahay. Bisitahin niyo po rin po palagi ang social media account ng Philippine Coast Guard. Meron po kami Facebook, X at Instagram. Naglalagay po kami dyan ng mga regular updates, particularly sa mga suspended trips po, para at least pa-abusuan po na maaga ang ating pong mga biyahero na kung ang area po ay apektado, wag na po tayo pumunta para maiwasan po ang stranded sa mga pantalan na yun. Maraming salamat po, Sir Joshua. Nasa Kenya. Yes, and with that, maraming salamat, Commodore, sa inyong oras. Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Maraming Thank you, Commodore.